Samantala, mga kababayan, para mas maging ligtas ngayong napakainit ng panahon, narito ang ilan sa mga dapat tandaan at maaaring gawin. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Maris Rico. Ngayong papalapit na tayo sa 50 degrees Celsius na ramdam na init, maiging maalam kung paano mapoprotektahan ang sarili mula sa mga banta nito sa ating kalusugan. Ang una nating dapat malaman, mga sitwasyon na dapat nating bantayan. Una na dyan, ang banta ng heat cramps. Ayon sa Department of Health, ito ay ang pamumulikat ng kalamnan na kadalasan unang nararamdaman sa binti at tiyan. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pagod, pagkahilo at pananakit ng ulo. Sunod naman dito ang heat exhaustion o ang lubhang pagkapagod dulot ng mataas na temperatura. Paliwanag ng DOH, maaari itong mangyari kung matagal na nasa initan at hindi sapat ang iniinom na tubig na posibleng mauwi sa dehydration. At ang panghuli at pinakamatindi, ang heat stroke na posible pang mauwi sa pagkasawi. Dito ay hindi na kayang palamigin ng katawan kaya't kinakailangan na ng agarang atensyong medikal. Ngunit ano nga bang dapat gawin kung makararanas ng mga sintomas ng mga ito? Sa abiso ng DOH, una dito ay ang paglipat sa malilim na lugar. Alisin ang damit na makapalang tela, gumamit ng cold compress o yelo na binalutan ng tela, dahan-dahan na uminom ng malamig na tubig, at makipag-ugnayan sa mga klinik o ospital. Sa oras ng pangangailangan, agad magtungo sa pinakamalapit na health center o kontakin ang DOH Health Emergency Management Bureau Operations Center. At dahil wala na tayong escape sa mainit na panahon, ano kaya ang pwede nating magawa para ma-beat ang summer heat? Ayon sa DOH, ang kabilang sa mga hakbang sa pag-iingat ay ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Iwasan din ang pagkonsumo ng matatamis na mga inumin tulad ng iced tea, soda, kape at huwag din uminom ng may alcohol content. Magsuot din ng maluwag at magagaan na damit para maging presko ang pakiramdam. Limitahan din ang outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At panghuli, huwag kakalimutan ang paggamit ng proteksyon sa init at UV rays tulad ng sombrero, payong at sunblock. Muli, paalala sa ating mga kababayan, huwag ipagsasawalang bahala ang inyong nararamdaman ngayong mainit ang panahon. Maging alerto at bantayang mabuti ang ating kalusugan. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.